Good morning mga palangga. Muli tayo'y mag-exercise for Christ. At mga ilang sandali lang ito. Magbalis mo po muna tayo. Dahil may tubig ulan naman po sa ating pagdausan ng jogging saka strolling. Nawa mga palangga, kayo ay nasa magandang kalusugan. Galaw-galaw lang po ang katawan. Sa awa po ng Diyos, ang mahalaga ay kahit tayo ay kapos sa pananalapi, ang importante ay meron po tayong pagkain sa pagkainan sa biyaya ng Diyos. At kung ano man mga problema na dumarating sa ating buhay, ay magpakatibay lang po sa panampalataya sa Panginoon. Huwag po mawala ng pag-asa dahil nakita naman natin ang buhay sa mundong ito talagang magulo, malupit, mahirap, may kalungkutan, at ang ating kaligayahan ay nasa Panginoon, na kahit tayo ay nasa pagdurusa, ang iba ay nasa banig ng karamdaman, ay ipagkatiwala lang po natin lahat ang ating buhay sa Panginoon. Huwag po tayo mag-focus sa mga problema at mga kahirapan. I-focus po natin ang ating kaisipan, at habang tayo ay maghanap buhay, gumagalaw tayo para sa pamilya, sa kinabukasan ng pamilya, ay huwag ding kaligtaan, palagi mo pasalamat sa Diyos sa magandang kalusugan po na Kanyang pinagkaloob sa atin. So, ito nga rin po ang layunin ng ating exercise for Christ, na bagamat tayo ay nakaranas minsan pang-api doon sa mga taong mapagmahal sa sarili, patuloy tayo sa pagmamahal natin sa Panginoong Diyos, because God is love. Unti-untiin na po natin na kung iba ay nasa kalagayan pang sanlibutan, unti-unti na po tayong lumayo sa gawaing sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga kasamaan na nangyari sa mundong ito, huwag po tayong makibagay sa ganong mga gawain. Alam niyo naman po na ang Panginoong Diyos ay kinasuklaman po niya ang paggawa ng kasalanan ng mga taong patuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan naman po ang kanyang kinasuklaman, hindi po mismo ang tao, dahil ang tao ay mahal ng Diyos. Kaya nga ang ebanghelyo ng kaligtasan ay nakatuon po yan sa mga tao na nakalimot sa Diyos para makaalaala sila. Sa magitan ng ebanghelyo ay manumbalik sila sa Panginoong Diyos, sumampalataya sila sa Panginoong Jesucristo na siya ang Panginoon at tagapagligtas. At sundin po ang katuruan ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Diyos ay sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mga minamahal, bagamat sa kasalukuyan nating panahon ay
iba't ibang relihiyon ang ating nakikita sa kapaligiran, ay suriin po ninyo ang katuruan kung yan ba'y sa Diyos o sa Diablo. Kasi kung hindi po ninyo suriin ang tunay na pangaral ng Ebanghelyo, ay mapapahamak po ang inyong kaluluwa. Tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu. Siya po ay ang katotohanan at siya rin po ang tagapagligtas at tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. So ang hindi po makakilala sa Diyos na totoo at tunay, ibig sabihin hindi ba siya peke? Ang tinatawag na peke, yung fake God, yung mga ribulto. Bawal po yan. Alam naman natin na ang pinakamalaking relihiyon ngayon na gumagamit ng mga ribulto ay ang Iglesia Katolika Apostolada Romana. Roman Catholic Apostolic Church. Ang kanilang doktrina na gumagamit po ng ribulto, ipinagbawal po yan ng Panginoong Diyos dahil ang Diyos nga po ay Espiritu. At ang Diyos po ngayon ay nasa langit. Wala po rito sa mga altar ng mga bahay-sambahan. Kaya nga po, si Apostol San Pablo na apostol ng mga Hintil, ibig sabihin, siya itinalaga ng Panginoong Jesucristo na maging apostol para sa mga hindi Israelita, sa mga hindi Hodyo, hindi mga Hodyo, ika nga. Sentro ng kanyang pangaral ay ang mga tao na nasa Roma. Sa magitan po ng kanyang sulat, kasi po, sa kanilang kapanahunan, ang Empire of Rome ay mga pagano. So, karamihan sa mga tao doon sa Roma ay gumagamit ng ribulto. Kaya sa magitan sa sulat ni Apostol Pablo, nang siya ay nangaral sa Roma, ay nagpaalaala siya sa kanila sa magitan ng kanyang sulat sa mga taga-Roma na kailangan ang mga tao na nandyan sa Roma ay tumigil na sa paggamit ng mga ribulto na ipinalit nila sa tunay na Diyos na Espiritu. Kasi ang Diyos po ngayon nasa langit na nga. Sa ating kapanahunan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay applicable din po. Angkop din po hanggang ngayon. Kasi may isang relihiyon na Roman Catholic Apostolic Church na ang sentro ng kanilang simbahan ay nasa Roma, Vatican City, ay lagana po ang mga ribulto sa kapaligiran ng siyudad ng Vatican, gayon din sa kanilang mga katedral at sa mga altar.
ng kanilang mga bahay-sambahan. Hindi lamang sa Roma, kundi pati na yung mga na-convert nila na nasa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Nandyan pa rin po ang mga ribulto sa kanilang mga altar. At yan po ay pinoprosesyon pa rin nila. At yan po ay paglabag sa kautusan ng Panginoong Hesus. Kaya si Apostol San Pablo, sa magitan ng kanyang sulat, at yan nga po ang babasahin natin, upang malaala po ng simbahan ng Roman Catholic Apostolic Church na mali ang kanilang itinuturo sa kanilang mga membro. Basahin po natin mga palangga, Roma Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 32. Ito po ang ating mababasa. Si Apostol San Pablo po ay apostoles ng mga hintil na itinalaga ng Panginoon Jesucristo. So siya po ay apostoles ni Jesucristo. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 1. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. So si Apostol San Pablo siya po ay isang Israelita sa lahi ni Benjamin, na ang relihiyon ng mga Israelita, relihiyon ng mga Hudyo, ay Judaismo. Sila po ay nananatili sa lumang tipan, Old Testament, Old Commandment, na itinuro sa kanila ni Moises. At ibinukod si Apostol San Pablo upang mangaral po sa mga hindi Israelita. Dahil ang nakatalaga na apostol para sa Israel, para sa mga Hudyo, ay si Apostol San Pedro at ang mga kasamahan niya na mga 11 apostol. 12 apostoles sila lahat. Sila po ay itinalaga sa Church of Jerusalem. So sila ang mga obispo sa Church of Jerusalem, mga apostoles sa Church of Jerusalem. So si Apostol San Pablo bilang apostol ng mga hintil, ibig sabihin hindi mga Israelita, apostol siya upang mangaral sa labas ng Israel. Nakarating po siya ng Roma. At habang siya ay papunta roon, nakapagpadala siya ng sulat sa magitan ng mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. So, ito ang kaniyang sulat sa mga taga-Roma. Hanggang siya ay nakarating doon at ipinangaral ang kaharian ng Diyos. So, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, versikulo 15 hanggang 32, ito po ang ating mababasa. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grigo. Ibig sabihin, yung salitang Grigo, hindi lamang taga-Grisya, kung hindi yaong mga hintil na hindi mga Israelita. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag
mula sa panampalataya hanggang sa panampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng panampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kalulhatian ng Diyos na hindi nasisira. Nang isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang mga sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos,
na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Mga minamahal, mga palangga, kung kayo po ay nasa isang relihiyon, na ang sentro ng kanilang simbahan ay nasa Roma, sa ngayon po, iyan ay Vatican City. Ang lugar na yan ay ubod ng dami ng mga ribulto na makikita sa loob ng Vatican City. Makita po natin yan sa social media, sa internet. Ng St. Peter's Basilica, sa loob at labas ng Basilica ay tad-tad ng iba't ibang klaseng mga ribulto na nakadisplay sa mga kapaligiran ng katedral, unang basilika, at gayon din nasa altar. Number 1 sa kanilang altar ay ribulto na di umano, iyon ay si Kristo. Nakadipa sa krus. At ang krus sa kanilang altar na may taong nakasabit na nakadipa ay nakalagay INRE. INRE, na ibig sabihin na sa ating pagsaliksik, Jesus Nazarensis Rex Eucodinum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Ribulto po. So, angkop sa kanila ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Tandaan po natin, itong sulat ni Apostol San Pablo, sa unang siglo pa ho ito, 1st century. Si Apostol San Pablo ay naglilingkod sa Diyos at siya ay, ang kanyang gawain ay Bible study doon sa Roma. Dahil nabilanggo siya sa Roma at pinalaya siya. Si Apostol San Pablo ay isang Israelita sa lahi ni Benjamin, isang Pariseo, ngunit siya po ay tinawag ng Panginoong Jesucristo at pinahayagan tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan, sambahin siya sa kanyang pangalan, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bagamat mamatay sa daigdig na ito, ay bubuhayin muli ng Panginoong Jesucristo upang kanyang maging kapiling doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, na kung saan ngayon nandoon ang Panginoong Hesus. Pinaka number 1 na itinuturo ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos ay Espiritu, at sambahin ang Espiritu sa katotohanan. Kaya dito po sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ay ibig ng Apostoles San Pablo na lumayo na sa paglilingkod sa mga ribulto. Dahil ang Diyos ay Espiritu, siya po ay hindi ribulto. Ang ribulto ay walang kabuluhan at ito rin po ay kabulaanan, kasinungalingan. Hindi raw dapat palitan ang katotohanan ng Diyos na siya ay Espiritu, siya lamang ang totoo na Diyos.
Hindi raw dapat siya palitan ng mga larawan ng mga tao na nasisira. Hindi raw siya dapat palitan ng larawan ng mga hayop na gumagapang na nasisira. Hindi rin siya dapat palitan ng mga ibon, larawan ng mga ibon na nasisira. Ano po ang makikita natin sa mga altar ng Iglesia Katolika Apostolada Romana? Iglesia Katolika Apostolada Romana. Roman Catholic Apostolic Church. Sa kanilang mga katedral, sa kanilang mga simbahan, ay nakadisplay ang mga larawan ng iba't ibang patron na sa bawat bayan o barangay, ito ay kanilang pinagpipistahan taon-taon. At ito ay kanilang pinaglilingkuran, dinadamitan nila, pinoprosesyon nila, pinagbawal po yan mga palangga, mga minamahal. Basahin ko po sa inyo ang palaala ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na kung saan ang Roman Catholic Apostolic Church ay nandoon sa Vatican City sa siyudad ng Roma. Ito po ang palaala ni Apostol San Pablo. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ipinapangaral daw doon ni Apostol San Pablo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hindi siya dapat palitan ng mga peke o mga bulaan ng mga Diyos-Diyosan. Isinaysay ni Apostol San Pablo kung ano ang mga Diyos-Diyosan. Sa versikulo 20, Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyaong hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang siya'y walang madahilan. Ang Diyos daw na Espiritu ay walang hanggan. Siya raw ay hindi nakikita. At hindi raw siya dapat magkaroon ng substitute upang makita ng mga tao ang larawan ng Diyos. Kaya ipinagbawal ang paggawa ng larawan. Na kung ipagpatuloy natin pagbasa sa versikulo 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilulahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at pagmangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nangagmarunong ay naging mga mangmang. Mga edukado raw at mga aral, mga profesional, ang mga membro ng relihiyon na naglilingkod sa mga ribolto, na sa kanilang pagkamarunong sila ay naging mangmang. Dahil hindi raw sila humihinto at hindi humihiwalay sa paglilingkod sa mga ribolto, na iyon ang kanilang ipinalit sa Diyos na hindi nakikita. Ginawa nila ng larawan ng mga tao upang sambahin nila ang Diyos sa pamamagitan ng walang kabuluhang mga ribolto. Na sa kanilang mga altar makita natin nakadipa ang isang ribolto na nakasabit sa cross at nakalagay doon sa uluhan, Enre. Na yun daw ang Kristo.
gawain po yan na mga kasinungalingan na mga doktrina na itinuturo ng simbahang Iglesia Katolika Apostolada Romana. Na ang reliyong ito ay nagtuturo na sila lamang ang tunay na iglesia na itinatag ng Panginoon Kristo. Na iyan ay kasinungalingan dahil ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon Kristo hindi po gumagamit ng mga ribolto ang mga sinaunang Kristiyano sa Church of Jerusalem at sa iba't ibang mga lugar sa kapanahunan ni Apostol San Pablo. Numero unong itinuturo, ipinagbawal ang paggamit ng mga ribolto at huwag paglingkuran. Na dapat daw lumayo na sa paglingkod sa mga ribolto dahil iyan ay walang kabuluhan. Ipinapangaral din po yan ni Apostol San Juan sa kanyang sulat sa mga sinaunang Kristiyano na lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sa English, sa King James Version, my dear children, keep away from idols. Lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, lumayo sa mga ribolto. Ngunit ang simbahang Iglesia Katolika Romana ay pinagdilim ang mga isipan ng mga miyembro nila. Hindi ipinapangaral ang katotohanan na kailangan sa panahong ito ay magbago na sila sa kanilang panampalataya at kailangang diretso doon sa itaas ng kalangitan ang pagsamba at hindi nakatuon sa isang krus na kahoy na kung saan nakasabit ang ribolto na di umano iyan ang kanilang Kristo. Malaking kabuluanan po yan, mga palangga. Kaya ang kautusan na nasulat sa Biblia, Kulusa Kapitulo 3, versikulo 1 at 2, ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kulusa Kapitulo 3, versikulo 1 at 2. Kailangan daw sa panahong ito, mga minamahal, ilagak natin ang ating isipan diretso doon sa kalangitan. Dahil nandoon daw ang Panginoon Kristo. Wala siya rito sa daigdig na kung saan sa inyong mga simbahan ay nakabitin doon sa krus ang ribolto na di umano. Iyon ang Kristo at nilagyan nila ng salitang INRE. Na ibig sabihin, letter I, Jesus, letter N, Nazarensis, letter R, Rex, at letter I, Eucodinum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yan po ay malaking kabulaanan at pagtakwil
sa tunay na Diyos na Espiritu. Kaya, kung ipagpatuloy natin ang ating pagbasa, ano ang mangyayari sa mga tao na magpatuloy sa paglilingkod sa mga rebulto? Ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo muli sa Roma Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 32. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad na larawan ng tao na nasisira. Di po ba sa mga altar at kapaligiran ng mga katedral at mga simbahan ng Iglesia Katolika, Apostolada Romana ay nandyan ang mga rebulto? Larawan ng mga tao. Versikulo 23, Roma 1. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Larawan ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Di po ba mayroon silang rebulto o larawan ng tao ng isang babae na tinatawag nilang Birhen Maria? Rebulto, di umano, si Birhen Maria daw yun, na nasa paa ng Birhen Maria ay bilog, na simbolo, na pagtingnan natin ay simbolo ng planetang daigdig. At nasa paa, na parang tinatapakan niya ang rebulto ng ahas. Di po ba iyan po ay kaganapan ng Roma Kapitulo 1, versikulo 23, na samantalang ipinagbawal ang pagpalit sa larawan ng Diyos, hindi raw dapat gawan ng simbolo ang Diyos dahil siya hindi nakikita. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasira na isang katulad ng larawan ng tao na nasira. Nandoon, di umano, ang Kristong nakapako sa krus. Nasa harap ng kanilang altar, nakalagay ang salitang INRE. Nakadipa ang rebultong larawan ng tao na nakahubad at may kunting tapis lamang ang ilang bahagi ng katawan upang hindi malantad ang harapan. Ito'y kasinungalingan ng paglagay ng mga rebulto, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na palitan siya. So itong Iglesia Katolika Romana na nagpalaganap ng doktrina na sila ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, yan po ay malaking kasinungalingan dahil ang kanilang representasyon sa Diyos ay kasinungalingan. Mga rebulto ang inilagay sa kanilang mga looban ng kanilang mga katedral at mga altar kaharap ng mga nagsisamba. Sa harapan nila ang nakadipang tao na nakahubad, nakabitin doon sa krus. Sa kanilang altar nakalagay INRE, ibig sabihin Jesus Nazarensis Rex Ioconenum. Ginawa nila ng simbolo ang Panginoong Hesus na nandoon na sa langit. Pinalitan ng larawan ng tao. Mga minamahal, sabi ni Apostol San Pablo, tumigil na kayo sa paglilingkod sa mga rebulto na iyan ay malaking kasinungalingan at kabulaanan. Ipinagbawal ng Diyos gawan siya ng larawan.
Ano ang mangyayari sa mga tao na magpatuloy sa paglingkod sa mga rebolto na larawan ng mga tao? Ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo. At pinalitan nila ang kalulatian, Roma Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 32. At pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ang pagka-Diyos daw ay espiritu na hindi nakikita. Yun po ang katotohanan ng Diyos. Ngunit dahil pinalitan nila ng simbolismo ng larawan ng tao, ang sabi ng Diyos, iyan ay kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Diba sa tuwing mahal na araw, pinoprosesyon nila ang lahat ng mga klaseng mga rebolto? Sila'y naglilingkod sa mga rebolto. Ipinagbawal po yan, mga minamahal. Roma Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglilingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ngayon, ano ang mangyari sa mga tao kung magpatuloy sila ng paglilingkod sa mga rebolto? Versikulo 26 ng Kapitulo 1 ng Roma. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili na kagantihan ang kanilang pagkakamali. So kung magpatuloy daw ang pagsasamba at paglilingkod sa mga rebolto, unti-unti daw na ang mga kababaihan ay mahumaling sa kapwa babae. Mga kapatid, versikulo 26 hanggang 27. Yung mga lalaki naman daw ay mahumaling sa kapwa lalaki. Anong ibig sabihin po dito, mga minamahal? Ito po ay homosexuality. Ipinagbawal po yan, mga minamahal. Pagka ang mga babae ay mag-asawa sila sa kapwa babae, at ang mga lalaki ay mag-asawa sa kapwa lalaki, ang tawag po dyan ay homosexuality, na sa kapanahonan ng Sodom and Gomora ay sinunog, pinaulanan ng mga apoy mula sa kalangitan ang Sodom at Gomora, at iyon ay sinunog ng Diyos. So pinapalalahanan ang mga tao na nandiyan pa na naglilingkod sa relihiyon, na may mga Diyos-Diyosan sa mga altar, na kung saan nakadisplay na di umano ang Kristong nakapako sa krus na nakabitin hanggang ngayon. Nakapako pa rin sa krus ang kanilang Kristo. Yan po ang tinatawag na false Christ. Kaya itinuturo nila ang bulaang Kristo. Ang tunay na Kristo ay pinako sa krus, namatay, inilibing, at nabuhay muli sa ikatlong araw, at umakyat sa langit, at nandoon na siya magpahanggang ngayon. So bakit itong relihiyon na nagsasabi na sila ang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo, magpahanggang ngayon na nakapako pa rin sa kanilang altar,
ang Kristo di umano na tagapagligtas nila. Kahit ang kanilang Santo Papa o Pope o Bishop of Rome ay hawak-hawak pa rin sa kanyang kamay, ang pinakatungkod niya ay ang krus na kung saan ang ribultong Kristo ang nakabitin doon sa kanyang tungkod. At ang sabi ng kanilang doktrina, ang Bishop of Rome na siyang Papa ng Roma, ang siyang apostol na ipinagpatuloy ang apostleship ni San Pedro na isang apostoles ni Kristo. Iyon ay malaking kasinungalingan at kabulaanan dahil habang hawak-hawak niya ang isang tungkod na may nakabitin na larawan ng tao na di umano iyon ang Kristo, yun din ang nagiging katibayan na ang umahawak noon na Papa ng Roma na siyang obispo ng Roma, siya ay bulaang apostol, mga minamahal. Ang hawak naman niya doon sa tungkod ay bulaang Kristo. Yan po mga minamahal ang ibig ipahiwatig ni Apostol San Pablo sa mga tao na nasa Roma na hanggang ngayon sa Vatican City ay naglilingkod sa Diyos-Diyosan, mga ribulto, larawan ng tao na nakadisplay roon sa kanilang mga altar at sa buong Vatican City na kung saan yan ngayon ay number 1 na tourism destination na tinatawag ng mga Catholic members na pilgrimage to the Holy City. Ang kanilang Holy Land ay ang Vatican City na nasa Roma. Kaya mga minamahal, upang hindi kayo makatanggap ng puot ng Diyos, sa relihiyong iyan, nandyan ang mga kababaihan na nagsipag-asawa sa kapwa babae at nandyan din ang mga kalalakihan na nagsipag-asawa sa kapwa lalaki. Yun ang mangyayari mga minamahal kung magpatuloy kayo sa paglilingkod sa mga ribulto. Ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan sa bersikulo 28? At palibhasa hindi nila minamagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. So mga miyembro daw ng Iglesia Katolika Romana, pagka magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa mga ribulto, ay magkaroon daw ng kadiliman ng kanilang mga isip, mga mahalay na pag-iisip at mga masama na pag-iisip. Ito raw ang kanilang mga gagawin. Versikulo 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa tao, ng pagkatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangata na mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagaman nalaman nila ang kautusan ng Diyos na magsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa kundi naman pinapayagan ang mga nagsigawa ng mga yaon. So kung magpatuloy daw kayo na nasa miyembro ng Iglesia Katolika Romana sa pagsisilbi sa mga ribulto, ang sabi ng Panginoong Diyos ay hahayaan kayo na kayo'y magiging masama. Ang isipan ninyo ay magdilim, mapatay kayo, magnakaw kayo, magiging adulterer kayo, magiging homosexual kayo, lahat ng kasamaan, magiging mayabang kayo, magiging mapagmataas kayo, at ang lahat ng mga kasamaan ay inyong gagawin dahil mawawalan kayo ng pagmahal sa inyong kapwa-tao dahil kayo ay
mahal sa inyong mga sarili lamang at mawala sa inyo ang pagmamahal sa Diyos. Kaya hayaan kayo ng Diyos na mabulid kayo sa kasamaan. So mga minamahal, ang sulat ni Apostol San Pablo ay nagbibigay ng palaala. Tumigil na kayo sa paglilingkod sa mga ribulto. Nasabihin ninyo, yan ba si Pastor Rabadon, yung kanilang relihiyon, walang kaligayahan diyan. Sa amin po, bawal ang maglalasing, bawal ang uminom ng alak, bawal manigarilyo, bawal ang ribulto. Lahat ng mga bagay na sinasabi sa Biblia na mga kasamaan ay iniiwasan po. At kailangang mamuhay sa kabanalan. Panahon na po. Tumigil na po kayo, mga palangga. Lumayo na po kayo sa pagsilbi sa mga patron, mga ribulto, mga larawan ng tao na ipinalit sa larawan ng Diyos na hindi nakikita. Magandang umaga po. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. from the Philippines. So, konting exercise po tayo, mga minamahal. Tayo'y magkaroon ng jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, mga minamahal. God bless us all. Praise God. Hallelujah.